Sa kasalukuyan ay muling umaarangkada ang presyo ni Bitcoin kung saan ay umabot na po sa presyong $91,511 kung saan ay mayroon po siyang 3.41% na gain sa nakalipas na linggo. Ngunit ayon po kay Ginoong Samson Mao, siya po ang CEO ng Jan 3, ang cycle na ito ni Bitcoin ay maaring naiiba kumpara sa mga nakaraang cycle. Ito po ang kanyang pahayag habang pinag-aaralan ang mga historical trends at kasalukuyang galaw ng crypto market. Kaya ayan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ano ang mga natutunan mula sa nakaraang Bitcoin cycles? Bilang bahagi ng kanyang analysis, ginamit po ni Ginoong Mao ang isang logarithmic scale chart upang ipakita ang pag-unlad nitong si Bitcoin mula noong ito'y nagsimula. Kaya ayon po sa chart, ayan po ang ibinahagi na chart ni Ginoong Samson Mao. Ayon po dito sa chart ay noong taong 2011 hanggang 2013 na cycle, makikita po ang napakataas na volatility o pabago-bagong presyo kung saan nagkaroon po ng 10 times na growth sa loob lamang ng 450 days. Sa cycle naman ng taong 2015 hanggang 2017, mas naging steady ang pagtaas kung saan umabot po sa 100 times growth sa pagtatapos po ng taong 2017 na bull run. Yan ang 2018 to 2021 naman na cycle, bagamat may mas mabagal na simula, ay nagkaroon pa rin ng 10 times increase sa loob ng 960 days at natapos sa ilalim po ng 50 times gain noong taong 2021 na bull market. Ngunit ang kasalukuyang cycle ay nagpapakita po ng below 10 times growth kahit na nasa 740 days na mula sa huling market bottom nito. Ayon po kay Ginoong Mao, dito nagiging kakaiba ang kasalukuyang cycle kumpara sa mga nauna. Ngayon ay bakit nga ba sinasabi ni Ginoong Samson Mao na iba ang cycle ngayon? Sa kabila po ng pagkakahawig sa pattern ng mga nakaraang cycles, binigyang diin ni Ginoong Mao na ang mga kasalukuyang kondisyon ay hindi po tulad ng dati dahil una ay ang tinatawag pong institutional adoption. Ang pagpasok po ng mga malalaking institution gaya ng mga Bitcoin ETF ay nagdadala ng mas malawak na demand para kay Bitcoin. Pangalawa ay ang regulatory landscape. Mas malinaw na rin ang mga regulasyon na sa maraming bansa kung saan ay nagiging dahilan para sa mas maraming investors ang maging kampante sa crypto. At ang pangatlo ay ang economic conditions. Sa pandaigdigang antas ay patuloy ang pagbaba ng tiwala sa fiat currency at ang mataas na inflation rate. Dahilan kung saan ay nagiging dahilan para maging digital gold si Bitcoin para sa maraming tao. Ngayon ay ano naman po ang prediction para sa hinaharap ni Bitcoin? Maraming analyst ang nagbibigay po ng kanilang iba't ibang pananaw sa magiging direksyon ni Bitcoin. At meron po tayo rito ang kilalang si Ginoong Ali Martinez ang nagsabi na posibleng umabot daw ang presyo ni Bitcoin sa $150,000 sa loob lamang ng ilang araw bago makaranas ng major correction na maaring magpababa sa presyo nito sa $105,000. Yan, meron din tayo dito si Ginoong Tom Lee ng Fundstrat. At meron po siyang mas maingat na pananaw. Naniniwala siya na maaabot ni Bitcoin ang presyong $100,000 bago po matapos ang taong 2024. Ngunit nakikita niya ang posibilidad ng $500,000 na price target sa mga susunod na taon dahil sa pag-usbong ng mga ETF at pagbaba ng interest rates. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors ni Bitcoin? Para sa atin, ang cycle na ito ay maaring magdala ng parehong oportunidad at risk.
Ang long-term adoption ni Bitcoin bilang digital gold ay nagbibigay ng pag-asa para sa mas malaking kita sa hinaharap. Subalit dahil po sa volatility nito, kailangang mag-ingat lalo na sa mga posibleng major corrections. Ngayon, kung isa ka pong Pinoy investor, ay una ay kailangan mo pong mag-strategize ng mabuti. Ang pagkakaroon ng tamang plano tulad po ng dollar cost averaging ay makakatulong upang mabawasan ang epekto ng volatility. Pangalawa ay maglaan po ng perang kaya mong mawala. Ang crypto market ay hindi po sigurado at dapat itong ituring na high risk investment. At pangatlo ay magsagawa ng sariling pananaliksik. Huwag pong umasa lamang sa mga prediksyon ng ibang tao. Ang iyong kaalaman ang magiging susi sa tagumpay. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang kasalukuyang Bitcoin cycle ay nagpapakita po ng potensyal na mas mataas ang paglago dahil sa mga bagong mga bagay na nagdadala ng kumpiyansa sa market. Ngunit hindi po ito nangangahulugang dapat kalimutan ang mga panganib o risk. Ang bawat cycle ay natatangi, kaya't mahalagang maging maingat at magdesisyon ng naaayon sa iyong financial goals. Para sa mga Pinoy, ang tagumpay sa crypto ay hindi lamang po tungkol sa swerte, kundi sa disiplina at tamang kaalaman. Habang ang posibilidad ng pag-angat ni Bitcoin sa mas mataas na presyo ay nakakapanabik, tandaan na ang pagiging maingat ay ang siyang susi upang maprotektahan ang ating mga puhunan. Bilang paalala, sa pag-invest po sa crypto ay lagi nating isipin, aralin muna bago tumaya. Yan, at sa kaalaman ay may kalakasan. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.